Tulad po ng ipinahayag natin nung Lunes, ang mga pagbasa natin ngayon ay tumutukoy sa mga aba, mga sawimpalad o mga sinumpa. Pero tulad ng paanyaya natin kahapon, ay hindi iyon isang uri ng pagsumpa. Sabi ko nga ay iyon ay isang babala. Pero kung lalaliman pa natin yung pag-inilay, sabi nga natin yun ay alin? Pagpapakilala ni Jesus ng pagsasalamin sa sitwasyon na kinabibilangan nila. So ang pinapahayag ni Jesus ay ang totoong katatayuan. Kaya pag sinabi mong sa Ama o ang sawimpalad o kung tawagin natin ay mga sinumpa, sabi ko nga yun ay kabaligtaran ng pagpapala. Kasi gano'n yung katatayuan na nagkakasala. Hindi lang natin masyadong pinalalaki. Pero yun talaga yung tunay na litrato o imahe na dapat natin makita sa kasalanan. Tayo ay nagiging sawimpalad. At ilan sa mga nabanggit ko rito ay sabi nga po natin ay isang patuloy na paanyaya sa ipinapahayag ng Pumay Kapal. Katulad na lang halimbawa sa Ebanghelyong ating binahagi ngayon, ang inalintulad ni Jesus, ang tao sa isang puntod, napakalinis sa labas, pero bulok sa kalooban. Nabubulok at mga buto ang nasa loob ng mga libingan. Pero makita mo sa labas, puting-puti. Pagkapahayag na yun yung sabi nga natin larawan na ipinapakita ni Jesus. Bakit? Gawa ng alin? Katulad na limbawa na rin ng pagkapaibabaw. Or yung gusto nating makita ng tao na alin? Magaling tayo. Yung pandabas na katatayuan. Well, wala namang sinong tao na gustong masama ang tingin sa kanya ng ibang tao. Pero yung hamon na ipinapamanig ng Pumay Kapal, dapat yung effort na ginagawa natin para pahalagahan natin yung panlabas na katatayuan, dapat ganun din yung effort na ginagawa natin sa panloob na katatayuan. Bahagi ho, nanawa pagsumikapan, hindi lang yung alin, yung panlabas sa tanda, hindi lamang yung nakikita ng tao. Kaya nga yung paanyaya rin ni Jesus ay huwag makitang tao. Yun ang gumisan natin. Gusto natin ipakita yung mabuti. Pero hindi naman yun yung tunay na kabuuan natin. Hindi masamang ipakita yung mabuti. Kaya lang dapat linisin natin yung loob. Yun ang higit na mahalaga. At sabi nga, kapag yung loob ay malinis, yun ay siguradong magre-reflect sa panlabas na katatayuan. Hindi make-up,
Yung makeup kasi, no? Pwede mong pagandahin yung labas. Pero kapag nawala yung makeup, no? Lalabas yung pangit. Kaya no? Marami ang kalimitan na yun, ano? Isa yan sa mga kalimitang binibili ng tao, ano? Pampaganda, ano? Pampaganda. Hindi mo masama yun. Kaya lang, sabi ko nga, ano? Sana ganon din yung effort natin na yung kalooban natin, pagsumikapan natin, ano? Kaya ito ay pagtuunan din natin ng pansin, no? Kasi paanong pamamaraan ay di yung kahalagahan ng, kung tawagin natin, yung integridad ng iyong pagkatao, no? Ibig sabihin, baka mamaya marami tayong ginagastos na pera, no? Na panahon at lakas para maging maganda tayo sa paningin ng tao, no? Which is, kung tutuusin, temporary, no? Temporary lang yun, no? Kung tawagin natin yun ay mga impressions, no? Ay kumisan, pagkama sabi ko nga, diyan tayo mahina, no? Yung mga tao, no? Yun ang pinalalabas, kaya nga ano, para mainganyo kung minsan yung iba na may scam, anong pinapakita? Pinapakita na mayaman siya, ano? Para mainganyo ka, ano? Na sumunod sa kanya, ano? Bahagi yun. Ang tawag nga doon po ngayon sa mga bagong ano yan, yung technique, ano? Yung ads, advertising, no? Bahagi ho. Kaya pagkakataon, pero kung minsan hindi natin tinutukoy yung alin, ano bagay yung ganda ng quality noong produkto mo, nung sarili mo, kaysa gumastos ka ng gumastos, no? Sa advertising, no? Pero yung produkto mo naman ay bulok. Darating din yung panahon, lalabas at lalabas na yung produkto mo ay bulok. Ganon din ako sa pagkatao. Bahagi ho. Kaya pagkakataon na kung saan ay yun ang bigyan natin ng pagpapahalaga. Bagamat pinag-iingatan natin na masira yung ating pangalan, no? Pero nawa, no? Ay maglaan tayo ng panahon na rin, panatiliin natin maging matuwid tayo sa kalooban natin. Bahagi ho, no? Yung pagkilos. Kaya ano yun? Yung pagkilos na hindi nakikita ng tao. Kasi kung yung pagkilos lamang natin kapag nakikita ng tao, ay paano na kapag walang tao, lalabas at lalabas yun. Bagamat kuminsan, matagal pa bago lumabas. Kaya yung iba, maraming naloko. Kasi later on, tsaka lang nila nakita na bulok pala eh. Pero lumabas din. Kaya nga sabi ko nga, ngayong panahon na ito, nawala na yung galing ng mga matatanda, na makita yung alin, yung talagang integrity ng pagkatao. Bakit? Kasi nga, kuminsan, nawala na rin yun. Nawala na rin yun. Ano yung pumalit? Yung nakikita yung panlabas. Tayo ay binumbulag na mga panlabas na pamamaraan ng pagkilos. Ang nakikita natin ni Alin, yung tawag nga ay face value, hindi yung inner value. Ano yung halaga mo? Kakain na alisin na yung
mukha mo, yung pera mo, yung kapangyarihan mo, may value ka ba kaya? No? Yun ang tingnan natin. No? Kasi kung ang value mo, kapag may pera ka lang, nawawala yung pera. No? Kung yung value mo lamang kasi yung ganda ng mukha mo, nawawala yung ganda ng mukha. No? Kung yung value mo ay gawa ng kapangyarihan mo, nawawala yung kapangyarihan. No? Yun ang hindi nakakita ng iba. Akala nila ng iba, sila yung palaging hari. No? Kasi sila ay kinain na ng kanilang sistema. No? Pero nakita nila, hindi pala palagi ikaw ang hari. No? Paano na kapag hindi ka na hari? No? So makikita natin, kaya doon babagsak yung bahagi ng mga haligi na itinayo mo, kasi yung haligi na itayo mo bulok, nakabase lamang sa pandabas na pagtingin ng tao, hindi nakabase sa buong kalooban ng tao. Kaya yun ang paanyaya na pinapahayag na Jesus. Kaya anong sabi niya? Sawing palad kayo sa aba ninyo. Kaya isang panahon ng pag-inilay na makita natin, itanong natin sa ating sarili, ano ang halaga ko? Kung mawala yung mga bagay tulad ng kayamanan, kapangyarihan, ganda ng muka, o ng mga koneksyon, may makikita bang halaga sa aking pagkatao?